sa isang lungsod na hindi naiiba sa iba. May isang aklatan na hindi dapat matagpuan at ang mga nakakakita nito ay hindi na muling magiging pareho. Sa gitna ng lumang bahagi ng syudad, may isang gusaling halos hindi napapansin, walang pangalan, walang signboard at tila walang pumapasok. Ngunit isang gabi habang umuulan, isang binatilyo ang napadpad doon. Ang pangalan niya ay Lando, isang simpleng estudyante mahilig sa libro pero pakiramdam niya may kulang sa mundo. Habang naghahanap siya ng masisilungan sa ulan, napansin niya ang pintuan ng aklatan na bahagyang nakabukas. At doon nagsimula ang lahat. Pagpasok ni Lando, sinalubong siya ng malamlam na ilaw at amoy ng lumang papel. Tahimik, masyadong tahimik. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga istante, napansin niya may mga librong walang pamagat at may mga pamagat na gumagalaw, parang humihinga. Sa dulo ng aklatan may isang mesa at sa ibabaw nito isang libro na tila naghihintay sa kanya. Nakasulat, "Huwag bubuksan kung ayaw mong mawala," ngunit syempre binuksan niya. Pagbukas ng libro, hindi pahina ang nakita niya, kundi liwanag. Isang malakas na hangin ang sumipsip sa kanya paloob. At sa isang iglap, nawala siya sa aklatan. Pagmulat niya, nasa isang kagubatan siya. Pero hindi ito normal. Ang mga puno ay kumikislap, ang hangin ay may kulay, at ang mga nilalang ay hindi tao. May mga lumilipad na parang ibon, pero may mukha ng tao. May mga hayop na nagsasalita, at may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Isa na namang tao, bulong ng isang boses. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang isang matandang babae. "Ako si Lyra, tagabantay ng pagitan ng mga mundo," sabi niya. Ipinaliwanag niya kay Lando ang katotohanan. Ang aklatan ay hindi lang aklatan. Isa itong gateway. Bawat libro ay isang mundo. At bawat mundong iyon ay may sariling lihim. Hindi lahat ng tao ay pwedeng makapasok. May isang lihim na samahan. Ang mga tagapangalaga ng kwento. Sila ang nagbabantay sa balanse ng mga mundo. At si Lando ay hindi aksidenteng napunta doon. "Pinili ka ng libro," sabi ni Lyra. Ngunit may problema. May isang nilalang na tumatakas sa mga libro. Isang nilalang na kayang baguhin ang mga kwento at sirain ang realidad. Ang tawag sa kanya ay ang manunulat ng wakas. Kapag nakatakas siya, lahat ng mundo, kasama ang mundo ni Lando, ay mabubura. Sa gitna ng walang hanggang silid-aklatan, natuklasan ni Lando ang isang lihim, ang kakayahang pumasok sa loob ng bawat pahina. Hindi lamang siya isang mambabasa, siya ay may kapangyarihang hubugin ang katotohanan gamit ang kanyang imahinasyon. Mula sa mga mundong nilulunod ng ulan hanggang sa mga lungsod ng anino, nilalakbay niya ang mga kwentong nanganganib na maglaho. Ngunit narito ang manunulat ng wakas, isang nilalang na nais burahin ang lahat ng kulay at pag-asa gamit ang itim na tinta. Sa huling paghaharap, tanging ang panulat ni Lando ang makakahadlang sa tuluyang pagkawala ng ating mga pangarap. Sapagkat hanggat may nag-iisip at lumilikha, ang kwento ay hindi kailanman magtatapos. Sa huli, nalaman ni Lando ang isang lihim. Ang manunulat ng wakas ay dati ring tao. Isang batang tulad niya na nawala ng pag-asa at piniling burahin ang lahat ng kwento. Sa loob ng isang sirang libro, nagharap sila. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Lando. Dahil walang saysay ang mga kwento, sagot nito. Tahimik si Lando sandali. Kung walang kwento, wala ring pag-asa. At doon nagsimula ang laban. Hindi gamit ang espada, kundi gamit ang paniniwala. Sa halip na talunin siya, pinili ni Lando na baguhin ang kwento niya. Isinulat niya muli ang wakas, isang wakas na may pag-asa. At unti-unti, nawala ang dilim. Nagising si Lando muli sa aklatan. Tahimik, walang kakaiba. Pero sa kanyang kamay may isang susi at isang bagong libro, ang pamagat, ang tagapangalaga. May mga lugar na hindi natin dapat makita, pero kapag nakita natin, may dahilan. At sa bawat librong binubuksan mo, siguraduhin mong handa ka, dahil baka hindi lang ikaw ang nagbabasa ng kwento. Kung gusto mo pa ng ganitong kwento ng mga lihim na mundo, follow mo lang dahil mas malalim pa ang susunod.